Merry Christmas po sa inyong lahat! Merry Christmas! Yan! Pag po binabati natin sa Tagalog o sa Filipino ang mga kasama natin, ano pong bati natin ng Merry Christmas? Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Alam niyo ho bang ibig sabihin ng Pasko? Oh, naku, ayaw na. Wala na kayo ngayong alam. Oh, ano muna ang Pasko? Ang Pasko po ay galing sa Kastilang salita na Pascua de Navidad. Ito po ay, yung Pascua po, ito po ay term din ng Easter. Yung Easter po, Pascua din ang tawag. So ang ibig sabihin po ng Pascua is morning of the birth. Pascua de Navidad is the morning of the birth. Kapag po Easter Sunday, Pascua de Resurrection. So ang dito po sa Pilipinas, nung nandito ang mga Kastila, pinakilala nila sa atin ang Pasko, na ang tawag ay Pascua de Navidad, ginawa nating local. So kinopya na lamang natin yung Pascua, meaning Easter or morning, at yun ay naging Pasko. Pasko po ang vocabulary natin pag Pasko, Christmas. Yun ang ibig sabihin. Pero ano bang nai-imagine nyo kapag Pasko? Nung maraming taon pong nakaraan, nagsusulat ako, hindi pa uso ang vlog. Nagsa-start pa lang mag-vlog ang mga tao. Wala kaming computer sa bahay. So sa notebook lang ako nagba-vlog. 2007, naaalala ko pa. Sinusulat ko doon. Tapos nag-iisip ako kasi dumating yung punto sa buhay ko, hindi ko alam kayo kung kaparehas ko kayo. Nung bata kayo, excited kayo mag-Christmas? Di ba? Very excited kayo mag-Christmas, di ba? Excited kayo sa mga gifts, excited kayo sa mga aguinaldo. Pero darating yung panahon, parang pagod na po kayong mag-Christmas. Yung iisipin nyo pa lang po na magpapasko na, parang ayaw nyo na pong magising. Di ba? Yung iba po, lalo na dito sa Pilipinas, 3 months po tayong nagpe-prepare pag Pasko. Di ba? Pag basta nag-Burr months na, may nagtatayo ng Christmas tree, nagkakabit na ng mga design ng Christmas sa mall. Ay, naku, nakakapanik. Parang lahat ng sweldo mo, alam na kung saan pupunta. Di ba? Pag naka 13th month, kaya po batiin niyo po yung mga katabi niyong nakapag-repariban. Di ba? Merry Christmas! Wow, maganda po ang kulay ng buhok natin ngayon. Ano bang Pasko sa Pilipinas? Tingnan po ninyo yung itsura nito. Meron akong uumpisahan ko siya sa parang kanta, pero kakanta na rin ako. Kanta po ito ni Ding Dong Abansado. Kilala niyo ba si Ding Dong Abansado? Kamukha po siya ni Pastor Marty. Di ba? Napansin niyo ba? Oo. Pastor Marty, sana naririnig mo to. Sabi po dito, sabi po nung kanta, pagsapit ng Pasko, buong bahay namin kay gulo. Nakarelate ba kayo doon? Parang ganyan, no? Di ba? Ang kalat, lahat ng regalo nakatambak. Pero meron din naman pong, pagsapit ng Pasko, lahat ng tao parang tuliro. Ibig sabihin, litong-lito, hindi alam, paano ko bibilin yung regalo ni ganito? Ano bang pambibili ko? Nagsulat kay Santa Claus. Alam mo naman kung sinong Santa Claus. Alam niyo na ba kung sino si Santa? Hindi ko na i-reveal, baka magtampo mga parents. Pero pag nagsulat ng anak niyo kay Santa Claus, makikita niyo, anak, hindi kaya ni Santa Claus yan. Parang merong budget si Santa Claus. Try mo kaya mag-request, nakabili ka na in advance. Anak, try mo kaya i-request to kay Santa Claus. Di ba? So lahat ng tao parang tuliro. May parol na di masabit-sabit, ilaw na di makabit, pinamiling di mabit-bit. Paano kasi lahat pagkasweldo, bibilin lahat. Nakita nyo na ba pag panic buying sa mall? Di ba po? Parang pag lumabas lahat ng tao nakakasweldo lang, lahat ng regalo binili, kung yung sweldo ng A15, ubos agad. Wala pang katapusan, ubos agad, pang regalo lahat. Ano pa? Sabi nung kanta, pagsapit ng Pasko, buong pamilya ko'y kay gulo. Ang gulo nga. Magulo ba ang pamilya nyo pag Pasko? Alam niyo yung gusto nyo gumising ng maayos, pero magigising kayo sa sigawan, yung nasusunog, yung ganito, ganyan, ibaba mo na yung ganito, ganyan. Parang panic lahat ng tao. Di ba? Tapos parang mag-e-enjoy na lang, hindi ba tayo pwedeng mag-enjoy na lang? Hindi pwede, magpipicture tayong lahat. Ganyan. Pagsapit ng Pasko, parang may gera pa nga dito, puro usok ang kusina, dakdakan pa. Eto na nga, eto kaya ang Pasko. Yun ang tanong. Tapos sinagot niya po sa chorus,
Sabi niya, sa may bahay ang aming bati, sa gabing ito, walang ibang hari, kundi ang tunay na diwa ng Pasko, ang sanggol sa sabsaban, Diyos na naging tao, para sa akin at para sa iyo. Yun po ang Pasko. Sa Pasko po, ang iniisip natin, ano kayang regalong makukuha ko? Kasi sanay tayo bilang bata, nag-e-expect tayo, may regalo sa paanan ng Christmas tree. Bilang bata, nag-e-expect tayo, pupunta tayo sa mga ninong at ninang natin, magmamano tayo kahit di natin sila kilala dahil may regalo sila sa atin. Bilang bata, nasanay tayo hanggang tumanda tayo, ang expectation natin, pag Christmas, akin ang regalo ko. Asa ng aginaldo ko? Hindi tayo sanay na kapag Pasko, tanungin ang sarili natin, bakit hindi tayo ang magregalo sa may birthday? Birthday mo ngayon, birthday niya ngayon, diba? Hindi po totoong birthday ni Jesus Christ ang December 25. Yan po ay malinaw. Hindi niya totoong birthday yon. Pero, inaalala natin yung kapanganakan ng Panginoong Jesus sa araw ng Pasko. At kung siya po ang may birthday, hindi ba dapat siya ang may regalo? Di ba? Imbis na tayo pong lahat ay nag-iisip, ano kayang regalong ibibigay sa akin, tanungin natin sa ating mga sarili, anong regalong ibibigay ko sa Panginoon? Ang title po ng mensahe natin ay Gifts for the King. What should you bring? Kung kayo ay maghahandog sa may birthday, at itong may birthday ay hindi lang basta-basta birthday. Ang may birthday ay yung tagapagligtas natin. Ang may birthday ay yung nagsakripisyo ng kanyang buhay upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. Ang may birthday, ang sineselebrate natin ay yung taong talagang nagkatawang tao, nagsakripisyo, naghirap, para iligtas tayo. Anong regalo ba ang dararapat para sa kanya? Yan po ang susubukan nating sagutin. At mag-uumpisa po tayo sa mga famous characters in Christmas story. Kilala nyo ba kung sino sila? Nag-recite si Melchor, Gaspar, at Baltasar. Wala ho sila sa Bible. Pakisabi po sa kung sinong nagturo sa inyo na wala pong pangalan ang three kings. Unang-una. Pangalawa, hindi sila three kings. Hindi sila three wise men. Wala hong sinabi sa Bible kung ilan sila. Sila po ay mga magi o mga wise men, mga astronomers. Dalubhasa po, pag tumingala sila sa mga bituin, nakikita nila ang panahon, nakikita nila ang mga pangako, nakikita nila ang mga senyales. Espesyalista po sila. At kung itatama natin ang litrato, para ho silang mga ganito. Nagdumayo ho sila mula sa east. So kung iisipin nyo ho, ang Israel ay narito sa bandang kanan ng Israel, naandyan po ang Iraq, naandyan po ang Saudi, di ba? So nanggaling ho sila doon sa bandang yon. At malayo po ang kanilang nilakbay dahil alam nila na kapag nagpakita ang senyales, ipapanganak yung pinangakong hari. Ano po ang nangyari? Tingnan nyo sa Matthew chapter 2. After Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, Magi from the east arrived in Jerusalem saying, hinahanap nila, where is he who has been born King of the Jews? Nasaan siya? Yung sinasabing hari ng mga Hudyo. For we saw his star in the east and have come to worship him. Nakita namin yung star. Dahil ikaw, bro. Di ba? Nakita namin yung star. Ayan na. Eto na daw yung star. So pumunta sila sa Jerusalem, nakausap nila si Herod. Si Herod ngayon nangangamba kasi siya yung hari eh. Ngayon sinasabi ninyo, pinanganak ang hari sa Jerusalem? Paano na ako? Matatanggal ba ako sa pwesto? So panic din po si Lolo Herod, no? Ano nangyari? Sabi po sa verses 7 to 8, Herod secretly called the Magi and determined from them the exact time the star appeared.
And he sent them to Bethlehem. Bakit? Dahil nung kinausap po niya yung mga priests, sinabi sa kanya ng mga priests na na-prophesy na ang king ng Israel ay ipapanganak sa Bethlehem. O Bethlehem Ephrata, napakaliit mong bayan pero sa iyo magmumula ang hari na maghahari ng sanlibutan. So alam niyang taga Bethlehem at sa Bethlehem nga po pinanganak si Jesus. So he sent the Magi to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child." Hanapin niyo ang bata. And when you have found him, report to me so that I too may come and worship him. Napakabait ni Herod, no? Pero masamang tao po itong si Herod. Si Herod po ang hari ng Jerusalem, ng Israel during that time, na nagpapatay ng sandamukal na mga bata nung hindi niya nahanap si Jesus Christ. Pinapatay po niya lahat ng mga batang kaedad ni Jesus. Kasi hindi niya nakita. Bakit hindi niya nakita? Mamaya pag-uusapan ho natin yan. So ano hong ginawa ng mga Magi? Ano munang sinusundan ng Magi? Ang star ng Pasko. Totoo bang may star ng Pasko? Totoo ba yun? Well, marami ho tayong mga dalubhasa ang nagsasabing totoo. Meron ho tayong Chinese chronicles that actually said there was a comet that appeared in the east for more than 70 days. Naandun lamang yung comet na iyon for 70 days. So, kita nila yan. Around this time po, pinanganak si Jesus. No? So, the approximate timing, sabi, it coordinates or it associates with the birth of Jesus. Yung iba naman po, ang sinasabi, it could be a planetary conjunction. Sabi po ng mga astronomers, Jupiter and Saturn had the 3 conjunctions during 7 BC, tapos sa 3 BC naman po si Venus at si Jupiter. Alam niyo naman pong umiikot ang mga planeta, hindi ba? Gusto niyo pa ba ng science lesson? Umiikot po sila. At one point po, may magtatagpo dyan, magtatapat. So yung liwanag niya ay napakaliwanag. At yung minsan pong katulad nito, yung Saturn at Jupiter, magtatapat sila at matagal silang magkakatapat kasi malayo sila at mabagal ang kilos nila. So pwedeng ito po ang dahilan. O may history na kayong natutunan, pwede nyo nang i-share yan sa Christmas. Ano hong ginawa nung wise men or nung Magi? After coming into the house, hindi ho sila dumating sa manger. Wag ho kayong maniniwala sa mga Belen. Dahil sa Belen po, nandun yung wise men o 3 kings, nandun yung shepherd, nandun si Maria, si Joseph, si baby Jesus na andun. Halo-halo na. Hindi ho sila sabay-sabay. Ang mga wise men po ay dumating, dumalaw kay Jesus nang nasa loob na sila ng bahay. So sinong nakakita kay Jesus sa sabsaban? Mamaya abangan ninyo. After coming into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell to the ground and worshipped him. Alam ng mga wise men kung sino yung pinupuntahan nila at winorship nila kaagad. At ano yung pag-worship nila? They opened their treasures and they presented to him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Ito pong 3 gifts na to ang nagbigay sa atin ng kaalaman o sa ibang tao na baka 3 ang wise men. 3 kings, Melchor, Gaspar, at Baltasar. Pinangalanan pa. Pero wala ho silang pangalan, hindi sila 3, pero yung bitbit nilang regalo ay 3. Mga regalo ng ginto, insenso, at myrrh. Ang ginto po ay regalo para sa isang hari. Ang frankincense po ay regalo para sa isang priest o pari. Ang myrrh po ay regalo para sa taong mamamatay. Dahil ito po ay ginagamit pang imbalsamo, pampabango sa bangkay. Bakit sa lahat ng pwedeng iregalo, pwede bang magregalo ng diaper, lampin, chupon o kung anuman? Bakit ang ireregalo nila ay ginto, frankincense, at myrrh? Dahil ang 3 kings, ang Magi po, ang wise men, alam din nila kung bakit naparito si Jesus Christ. Naparito po si Jesus Christ hindi lamang para i-welcome sa Pasko,
kundi para alalahanin din natin yung kanyang sakripisyo pagdating ng mahal na araw kung saan siya po ay ipapakot, mamamatay sa krus. Yun ang dahilan kung bakit naparito si Jesus. At kaya ho nila wini-worship si Jesus kahit siya'y bata pa. So 3 punto po ang pag-uusapan natin. Unang-unang regalong pwede nating ihandog kay Kristo ngayong Pasko ay humility, pagpapakumbaba. Humility is golden. Pangalawa po, gratitude, pagpapasalamat. Gratitude is worship. Ang ikatlo po ay obedience, pagsunod. Obedience is sacrifice. 3 punto pong pag-uusapan natin at sana po kumapit kayo sa mga upuan ninyo at huwag niyo akong tutulugan. Okay? Sige po, mag-umpisa tayo. Dito muna tayo sa humility. Bakit mahalaga sa Diyos ang humility? Tingnan niyo po ang Deuteronomy 8 verse 2. Sabi po ito ni Moses, "Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you." Biruin po ninyo, galing sa Egypt, hindi muna sila dumiretso sa promised land. Naghirap muna sila sa wilderness, paikot-ikot sila doon. Hindi nila alam kung kailan sila makakarating sa promised land. Bakit ginawa sa kanila yon? To humble them and to test them. Yung original na salita po ng humble, talagang ibababa ka, papahirapan ka, para subukan kung totoo yung laman ng puso mo. Kapag po tayo hinahumble ng Panginoon, napakahalagang bagay po na matutunan natin yung humility. Pag nalaman mo sa sarili mo, hindi mo kaya. Pag nalaman mo sa sarili mo, kulang ka. Kulang ako kung wala ka. Si Lord. Kung wala si Lord, kulang ako. Kung wala si Lord, hindi ako kumpleto. Yun po yung humbling them. Humbling them these 40 years para malaman nila si Lord ang kailangan nila. Si Lord lang ang kailangan nila. So they were being humbled and tested in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commandments. Old Testament po yan. Pagdating nyo po ng New Testament, sinabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 1:26-29, hindi lahat kayo ay matalino in human standards. Not many were influential. Diba? O parang tayo po dito yan sa 3 p.m. Hindi naman tayo lahat kasing talino ng mga matatalino o kasing influential ng mga politiko at artista. Not many were of noble birth. Hindi nga ho tayo na imprenta. Nadyaryo ba kayo nung pinanganak kayo? Sinong nadyaryo nung pinanganak na? Anong pangalan mo, kuya? Vincent. Pinanganak si Vincent. Again, wala kang nakita sa newspaper na ganun. Di ba? Not many of us were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise, so that no one may boast before Him. Napakatindi po ng pagpili ng Panginoon sa mga taong nasa ibaba. Kasi yung mga taong nasa ibaba, walang pwedeng ipagyabang. Kaya yung mayayabang, sabi po sa scripture, ibinababa ng Panginoon. Hinahayaan niyang mahumble yung mga proud. Diba? Para doon sa puntong yon, malalaman nila, Lord, wala akong pwedeng ipagmalaki. Sa'yo lang ako dapat sumasandal. So, ganun kahalaga po ang humility. Ngayon, tingnan natin. Kasunod nito, sabi dito, no one may boast before Him. Therefore, as it is written, let the one who boast in the Lord. Kay Lord tayo. Kay Lord naka-charge yung ating confidence. Isa po sa mga pinaka-humble na characters sa birth ni Jesus Christ ay yung mga pastol. Pastol, hindi pastor. Although, parehas lang po sila. No? Yung mga pastol po, sila ay mga shepherds. Shepherds. Bakit? Bakit sila mahalaga? Magbabacktrack po tayo. Okay? Sila Magi, pinanganak na si Jesus. Ito, ipapanganak pa lang. So, masasaktuhan nila. Ano pong nangyari? Luke chapter 2, sabi po sa verse 8 and 9, in the same region, there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock by night, and an angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly frightened. May nagpakitang anghel sa kanila.
Anghel sa lupa. Hindi anghel sa lupa. Talagang anghel nagpakita sa kanila. No? Pagkakita nila, natakot po sila. Pero anong sabi ng angel? The angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good news." Good news po is Euangelio. Good news din po yung tawag nila nung pinanganak yung emperor ng Roma. Kaya nga po may Pax Romana. Ibig sabihin, dahil pinanganak yung emperor namin, good news ito. Good news din po nung pinanganak si Alexander the Great. Ayon sa mga sumulat nung mga unang panahon, good news. Pero wala nang mas good news dito. I bring you good news of great joy which will be for all the people. Dahil para sa lahat ng tao ito. For today in the city of David, there has been born for you a Savior who is Christ the Lord. Hindi ko po alam kung kayo ay natutuwa pag binabasa niyo po ito. Pero habang nagpe-prepare po ako, buti na lang naiyak ko na, naiiyak po ako pag binabasa ko ito. Bakit? Dahil alam ko kailangan ko ng tagapagligtas. Kailangan ko ng magtatanggal sa akin sa kasalanan. Kailangan ko ng magtatanggal sa akin sa kalugmukan ko. At kailangan ko si Jesus. Para sabihin ng mga anghel na pinanganak yung tagapagligtas, a Savior who is Christ the Lord. Napakasarap sa puso. Na ililigtas. Imaginein mo, ililigtas ka ni Lord. Di ba ako na-imagine ko, sino ba ako? Sino ba ako? Ba't ako ililigtas? Pero ito, binigay niya si Jesus Christ, oh. This will be a sign for you. You will find the baby wrapped in cloths and what? Lying in a manger, sabsaban. Ang sanggol sa sabsaban, Diyos na naging tao. Yun. Nasa sabsaban, nasa manger. Tapos bigla pong nagpakita ang mga anghel. Sandamakmak na anghel po silang nagpakita at nag-awitan. At sabi po nila, joy to the world. Hindi naman yun yung kanta nila. Ito yung sabi nila, glory to God in the highest and on earth peace among men with whom He is pleased. Na-excite po yung mga shepherds. Takbo po sila doon at nung nakita nilang totoo na si Maria po ay nanganak at nandun sa sabsaban yung kanyang anak na tagapagligtas, ano pong nangyari sa mga shepherd? The shepherds went back glorifying and praising God. Nakikita nyo, pag na-encounter natin ang Panginoong Hesukristo, hindi nyo ka mapipigilan ang sarili ninyo na mag-glorify at mag-praise kay God. Nakita nyo yung praise and worship natin kanina? Bakit ang sarap-sarap mag-worship sa Panginoon? Bakit ang sarap-sarap mag-worship sa Panginoon? Dahil Christmas? Hindi eh. Kasi kapag alam mo kung sino siya, at kung anong ginawa niya, at kung sino ka, at kung anong ginawa mo, nakakahiya. Di ba? Kaya mapapa-worship ka talaga sa Kanya, Lord, thank you Salamat po, minahal niyo ko. Salamat po, pinili niyo kong mahalin. You will glorify and praise God. Isa po sa mga pinaka-humble na taong nakilala namin ay yung original CCF employee. Mga kaibigan, ipapakilala ko po sa inyo si Sir Gerardo Del Monte o si Kuya Gerard. Si Kuya Gerard po ay 35 years, I think. 30 years o 35 years. Oo, kasi 40 years na po ang CCF. So ang unang-unang empleyado po ng CCF ay si employee number 001. At siya po yun. Siya po ay CCF driver. Gusto niyo pong malaman kung anong kwento niya? Panoorin po natin ang kwento ni Kuya Gerard. Dati, nag-trabaho ko sa restaurant. At that time na ang trabaho ko po ay biglang nagsarado. Ako ay nawalan ng trabaho na ilang araw. That time na nasa restaurant pa ako, sinisiran ako ni Brother Rimbitasa sa restaurant namin. Yun, nung nagsarado yung restaurant namin, hindi ko nawalan ng pag-asa dahil ang Panginoon ay nandyan naman sa akin dahil nakatanggap na ako sa Panginoon sa oras na yun eh. So si Lord na lang ang bahala sa akin, sabi ko. Tapos, mga ilang buwan ay nangailangan ng sisip ng volunteer at ako ay pumasok bilang isang tagabuhat ng mga piano, mga screen, mga box. Lahat na po ng kailangan para sa linggo ay
ako nag-aayos. So, ganoon ang ginagawa ko tuwing Sabado ng gabi. Para sa linggo gagamitin na. Hindi nagtagal, nangailangan ng sisip ng janitor, taga-linis, at taga-gupit ng damo, taga-linis ng vinyl tiles. Lahat yan, ginagawa ko na yan. Tapos, after 6 months, nangailangan ng regular as a taga-linis, janitor. So, ako nga po yung nakuha nila kasi nagbo-volunteer na ako ng ilang taon na noon. After a years, pinag-aral ko mag-drive ni Pastor Joey Batumbakal. So, natuto ko mag-drive, pero hindi pa ako nakapag-drive ng kaagad-agad. Siguro mga ilang year muna. Yun, hanggang natuto na ako, nangailangan sila ng driver na sa CC Alabang. So, yun, full time na ako nag-drive. Nag-drive ako hanggang ngayon. Nakailang taon na ako nag-drive, mga 30 years na rin. So, thank you for the Lord dahil minsan di pa ako nakakabangga ng mga sakyan. 35 years in service in CCF, 55 years old na ako ngayon, pero hindi ko talaga naisip na lumipat ng mga ibang trabaho. Nabuhay kami sa biyaya ng Panginoon. Minsan hindi ko naisip na maghanap ng ibang trabaho dahil para lumaki ang kita ko. Wala po. I will serve to the Lord lang po dahil hindi kami pinababayaan. Go nang go ang buhay namin. Wala man retirement, no? Di ba? Sa Panginoon, pag-serve sa Panginoon, di ba? Ako pala si Jerry, nagtatrabaho sa CCF bilang isang janitor. Ngayon ay driver na. In 35 years, I will serve to the Lord. Gusto nating ipakita yung kwento ni Kuya Gerard dahil hindi po lahat ng bagay sa mundo na extravagant. Yung mga nakikita, sanay tayo yung nakikita natin sa stage, yun ang pinapalakpakan. Sanay ho tayo na yung nakikita natin sa mga video o sa mga TV, yun ang pinapalakpakan. Pero isa pong magandang bagay patungkol sa pagpapanganak kay Kristo ay inuna pong ibalita hindi sa mga hari, kundi sa mga pinakamababang uri ng empleyado. Alam niyo po bang ang mga shepherd ay usually mga hindi sila napag-aral, sila po ay pinapagtrabaho sa ganong klaseng trabaho dahil yun na lamang po yung kaya nilang gawin. Pero gustong ipakita ng Panginoon sa atin na yung good news hindi lang para sa mga matataas. Yung gospel hindi lamang para sa mga kilala at sa mga sikat. Bumababa ito sa pinakamababa. Doon sa mas ramdam. Doon sa mas ramdam ang kabutihan, ang pagmamahal, ang kapangyarihan ng Panginoon. Abot tayo. Abot tayo ng grasya at pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas po sa ating lahat, hindi ba? Walang sinisino-sino ang gospel, walang sinisino-sino ang Christmas story. Para sa lahat ng tao yan. At para sa inyo yan. Kaya kung sino man kayo ngayon na nag-a-attend at nakikinig, ano man ang kwentong bit-bit ninyo, just be humble. Tanggapin mo ng buong buo. Sabihin mo, Panginoon, kailangan pala talaga kita. Di ba? Tanggapin mo at yakapin mo ng buong buo. Meron pa hong mga ibang karakter tayong pag-uusapan. Tulad ni Zacarias, isa pong priest. No? Ang sabi dito, he had a wife from the daughters of Aaron and her name was Elizabeth. So siya po ay isang Levite dahil nasa lahi po siya ni Aaron. They were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments. Matino naman sila. Maayos naman ang buhay nila. Sumusunod naman sila kay God. Pero anong nangyari? They had no child. Because Elizabeth was barren and they were both advanced in years. Hindi ho sila magkaanak. Hindi ho sila magkaanak, wala ho silang anak. At tumanda na ho silang walang anak. Hindi pa ho kami nagkakaanak nung asawa ko, pero sana hindi pa ho kami tumanda. Gusto pa po namin magkaanak. Pero ito po, sila po tumanda na, walang anak, si Elizabeth at si Zacarias.
Pero isang araw, kinausap si Zacharias ng isang angel. Sabi sa kanya, "Do not be afraid, Zacharias, for your petition has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you will give him the name John." Nauna pong ipanganak si John. Kilala niyo si John. Hindi siya si Gospel of John. Ito po si John the Baptist. "You will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great in the sight of the Lord, and he will drink no wine or liquor." Hindi siya magiging lasinggero. Naku, gusto ng lahat ng magulang, di ba? Sana hindi uminom ang anak ko. Ito, sinabi ng anghel, hindi iinom ang anak mo. "And he will be filled with the Holy Spirit while yet in his mother's womb." Nasa tiyan pa lang siya ng nanay niya, filled na siya with the Holy Spirit. Hindi pa ho nagsisimba yan, ha? Filled na with the Holy Spirit. So, napakasaya po. Ano nangyari? "He will turn many of the sons of Israel back to the Lord their God. It is He who will go as a forerunner before Him in the spirit and power of Elijah." Si John the Baptist po ang pinangakong magiging herald or tagapagbunyag ng kapanganakan at pag-exist ni Jesus Christ. To turn the hearts of the fathers back to their children, disobedient to the attitude of the righteous, so as to make ready a people prepared for the Lord. Biruin mo, sabihin sa'yo, ilang taon ka nang walang anak, matanda ka na. Pero ngayon magkakaanak ka at ito ang magiging role ng anak mo. Anong magiging reaction po ninyo kung kayo po si Zacharias? Sasabihin niyo, "Bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang? Matanda na ako eh." Hindi ho. Tingnan niyo sinabi. His father Zacharias was filled with the Holy Spirit and prophesied. Nag-worship kay Lord. "Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited us and accomplished redemption for His people, has raised up a horn of salvation for us in the house of David His servant, as He spoke by the mouth of His prophets from of old." Ibig sabihin, base sa mga sinabi noong mga propeta noon, salvation from our enemies, from the hand of all who hate us, to shine upon those who sit in the darkness and shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Sinasabi ho niya kung anong gagawin ni Jesus Christ. Ibig sabihin, kahit hindi siya yung manganganak para kay Jesus, si John the Baptist pa lang ang pinapangako sa kanya, ibang joy na yung nararamdaman niya. After these days, Elizabeth, his wife, became pregnant. She kept herself in seclusion for 5 months, saying, "This is the way the Lord has dealt with me in the days when He looked with favor upon me to take away my disgrace among men." Biruin mo, si Elizabeth din po, masyadong matagal niya pong kinakarga sa kanyang sarili na hindi siya magkakaanak. Pero nabuntis siya ngayon at meron siyang ipapanganak. So may bit-bit na bit-bit po. Imagine niyo, bit-bit ni Elizabeth, si John the Baptist. Okay? Habang nangyayari po ito kay Elizabeth at kay Zacharias, ano pong nangyari? Mayroon pong kamag-anak si Elizabeth. Ano kayang pangalan niya? Tingnan natin. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee called Nazareth. Alam niyo kung anong Nazareth, di ba? To a virgin engaged to a man whose name was Joseph. Isang birhen na engaged sa isang lalaking nagngangalang Joseph. Ibig sabihin po, pinaplano na silang ipakasal, pero engaged pa lang sila. Sa kultura nila, mahaba po ang engagement. Kumbaga, sasabihin ng lalaki sa magulang mo, "Papakasalan ko po yung anak nyo." Ha? Okay, sige, magpapalitan tayo ng mga ari-arian, etc., etc. Engaged na kayo. Pero hindi pa kayo magpapakasal. Ganun po ang estado of the descendants of David. And the virgin's name was Mary. And coming in, he said to her, "Greetings, favored one, the Lord is with you." Gulat na gulat si Maria. "Greetings, favored one, the Lord is with you." Una, siguro sa isip ko, nakakagulat nga naman yung sinabi. Pero parang mas nakakagulat na may kausap kang anghel. Di ba? Parang, sino ka? Saan ka galing? She was very perplexed at this statement and kept pondering what kind of salutation this was. The angel said to her, sabi ho sa kanya, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold,
you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. Ano ba po si Jesus? He will be great and will be called the Son of the Most High, or the Son of God. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. Hindi matatapos yung kanyang paghahari. Ganong kaganda, ganong kagaling, ganong ka-magnificent yung pangako sa kanya. No? So, paano po nag-react si Maria dito? Sabi po ni Maria, how can this be? Since I am a virgin, paano ho ako magbubuntis? Hindi pa nga ho ako kinakasal. Engaged pa lang po ako. Hindi ko pa ho kasama si Joseph. Sabi po nung anghel, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. And for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. And behold, even your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age, and she who was called barren is now in her 6th month. For nothing will be impossible with God. Ang sa isip po ni Maria, paano po mangyayari yan? Hindi pa nga ho kami nagsasama ni Joseph. Sabi ho nung angel sa kanya, tingnan mo yung kamag-anak mo si Elizabeth, matanda na yun, di ba? O, buntis. Maniwala ka sa akin, mangyayari yan. Parang casual lang, no? Parang ganun po yung nangyari. Maniwala ka sa akin. Nangyari nga kay Elizabeth Mangyayari din to sa'yo. So, ano ho ang reaksyon ni Maria? Mary said, behold, the bondslave of the Lord. May it be done to me according to your word. Mary was so humbled at the privilege because Mary was nobody. Hindi siya sikat. Hindi siya santo. Makasalanan siyang katulad nating lahat. Tao lang siya. Pero pinili siya ng Panginoon na kargahin. Binigay sa kanya yung pribilehiyong yun. Nakargahin sa sinapupunan niya yung tagapagligtas. And so her response was, behold, the bondslave of the Lord. Alipin ako ng Panginoon. Ibig sabihin, tatanggapin ko. Alam niyo po kung bakit niya yan sinabi? Hindi madali. Akala nyo ba magpapaparty siya? Akala nyo, magbubuntis daw akong tagapagligtas. O barangay, magbubuntis ako. Hindi po. Dahil pag nalaman ng barangay na siya'y buntis at hindi siya kasal, papatayin po siya. Dahil kasalanang mabuntis kung hindi ka pa kasal, sabi po sa kanilang kultura. Isipin po ninyo yung pangamba at takot ni Maria. Isipin po ninyong haharapin niyang panganib. Pero nung narinig niya yon mula sa anghel, ang sinabi niya, ako ay tagapaglingkod ng Panginoon. Gawin mo sa akin ang sinasabi mo. Yung pong nagpapakita ng dakilang pagpapakumbaba. Hindi namimili. Hindi nang pipilit. Wag namang ganyan. Lord, wag namang ganito. Iba namang challenge. Hindi, walang pagpapakumbaba pag ganun. Pero yung willing ka, this is your lot. Ito yung lot na ibinibigay ko sa'yo. Ito yung mission na ibinibigay ko sa'yo. Pakitapik po yung katabi nyo, natutulog na. Ito yung binibigay ko sa'yo. Di ba? Sa inyo rin po. Ano ba? Gusto nyo ba ng joke? Sorry, wala akong baong joke ngayon kasi seryoso ako ngayon. Anyway, so bondslave ka. Bitbitin mo ito at kawawa siya. Hindi siya titignan na matinong babae. Alam niyo bang sa kultura nila, sinabi na si Maria ay naanakan ng sundalo? Dahil ayaw nilang maniwala na divine ang pregnancy ni Maria. Kaya ang kultura nila, Hudyong sundalo o Romanong sundalo ang nakabuntis kay Maria. Dahil hindi nila matanggap yung milagro. Alam niyo ba yung bit-bit na sakit ni Maria? Pero para sa kanya, bibit-biting ko to. Dahil ito ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa tagapagligtas. That is humility. You're not thinking of yourself. You're thinking of Jesus. Ano pong nangyari? Now at this time, Mary arose and went into
in a hurry to the hill country, to the city of Judah, and entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth. Nagtago na ho siya. Pumunta na ho siya sa kanyang tiyahing si Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb. Yung baby sa sinapupunan ni Elizabeth, tumalon. Na-imagine niyo, sino bang buntis dito? May buntis ba tayo dito ngayon? Wala po. Nakaranas na ba kayo ng babing gumalaw? Yung mga nanay dito, naranasan niyo pag sumipa si baby, di ba? Eto po kakaiba, leap for joy. Biglang naging garibig, shock for joy. Parang nag-party, di ba? Leap in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Ano hong sinabi ni Elizabeth kay Maria? Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Yan po yung dinadasal natin doon sa mga dating yung religion, di ba? Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Di ba? Yun eh. Blessed. And how has it happened to me that the mother of my Lord would come to me? Ibig sabihin talagang ginalang po si Maria. Behold, when the sound of your greeting reached my ears, the baby leaped in my womb for joy. Si John po ang naunang ilabas. And even John was an example of humility. Sabi dito, he is clothed with camel's hair, wore a leather belt around his waist, diet was locusts and wild honey, and he was preaching and saying, after me one is coming, who is mightier than I, and I am not fit to stoop down and untie the thong of his sandals. Bakit? Maraming tagasunod si John the Baptist. Marami hong nagpapabaptize kay John the Baptist dahil napakagaling niya. Tinatawag niya ang lahat, magsisi kayo sa kasalanan ninyo. So yung lahat ng tao po lumalapit sa kanya. Anong sinasabi niya? Wag ako. Pagkatapos ko may darating pa, mightier than I am not fit to stoop down, ni hindi ko siya pwedeng tanggalan ng sapatos dahil iba siya. I baptize you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit. Imagine ninyo, with the honor that He has, He still honored Jesus. That is humility. Lahat ng karakter sa kwento ni Jesus, humble. Lahat ng karakter sa kwento ni Jesus, nag-give way kay Jesus Christ. Humility is the mother of giants. One sees great things from the valley, only small things from the peak. Huwag niyong iisipin, nakawalan na kayo ay nasa ilalim. Dahil pag nasa ilalim kayo, mas marami kayong makikitang maganda. Humility is the mother of giants. One sees great things from the valley, only small things from the peak. Pag nandun ka sa taas, napakaliit na mga bagay na pwede mong makita. Pero pag nandun ka mismo, kitang-kita mo ang ganda. Kitang-kita mo, totoo. So wag ko kayong mag-alala kung wala kayo sa itaas. Gulong ng palad, di ba? Ang buhay po ay umiikot. Antayin niyo po. Sana bukas ay nasa ibabaw naman, sabi po ni Aegis, di ba? Magpunta na tayo second point natin, gratitude is worship. Mabilis na lamang po ito. Papakita po natin ang worship na ginawa nung mga taong nakakita kay Jesus. Katulad po ni Simeon. Si Simeon po is a man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Malaki na po si Jesus nito, bata na po siya nito, no? So, nabibitbit na po si Jesus, dinala na po siya sa templo, wala na po si Herod, patay na po. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. So, sinabi na sa kanya ng Holy Spirit, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang Savior. Hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang Messiah. And he came in the Spirit into the temple. And when the parents, Joseph and Mary, brought the child Jesus to carry out for him in the custom of the law, then he took him into his arms and blessed God. Mismong siya, kinuha niya si baby Jesus. Tapos anong ginawa po ni Simeon? Simeon broke out into a song of worship. Now, Lord, you are releasing your bondservant to depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation. Ang kaligtasan mo ay narito sa batang ito, which you have prepared in the presence of all peoples, a light of revelation to the Gentiles and the glory of your people, Israel. Hindi lamang si Simeon.
Meron pang isa, si Prophetess Anna. Si Anna po ay nasa templo lamang kasi byuda na po siya from the tribe of Asher. She was advanced in years, had lived with her husband, 7 taon silang kasal, tapos namatay yung asawa niya. So matagal na ho siyang byuda. Widow to the age of 84. Tumanda na ho siyang naglilingkod sa templo. She never left the temple serving night and day. At that very moment, she came up and began giving thanks to God. Nung nakita niya si Jesus Christ, nagsimula siyang mag-worship. Nagsimula siyang mag-thank you kay God and continued to speak of Him to all those who were looking for the redemption of Jerusalem. Nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon kasi nakita nila yung Savior. Kayo po ba? Nagpapasalamat po ba kayo kay God? Nagpapasalamat po ba kayo kay God na may sineselebrate tayong Pasko? Or kapag Pasko po, lagi kayong, Lord, bakit naman ganito yung Pasko sa Pilipinas? Alam niyo po ba sa ibang bansa, hindi ganito ang Pasko? Di ba sa mga nakapunta po sa ibang bansa, parang deadma lang po sila. Yung iba nga pong bansa may pasok ng December 25 eh. Dito lang po sa Pilipinas, holiday ng 24, 25. Actually, pag nagbakasyon yung mga bata, bakasyon na rin yung mga magulang. Nakikisabay nakikilib yung mga magulang, di ba? Pag magbabakasyon po ang mga bata ng bago mag-abente. No, pati yung mga magulang kasama na, 10 araw din silang nakalib hanggang bagong taon. Di ba? Eto po, eto walang liblib eh. Di ba? Kasi excited siyang makita yung baby. Marunong siyang magpasalamat. Ito po, papakita ko sa iyo isang taong marunong magpasalamat. Pakapakilala ko po kayo kay Mr. Otha Anders. Okay? Ano po ang ginagawa niya for 45 years? Bukod po sa kanyang normal na trabaho, si Mr. Otha Anders po ay namumulot ng barya. Naglalakad sa kalsada, may barya. Pupulot po siya ng barya. Dumating po sa punto na lahat ng pinulot niyang barya ay tinurn over niya sa bangko. Mayroon po siyang 15 na 5-gallon jugs. At ang total na deposit po niya ay $5,136.14 na barya-baryang pinupulot. 5,000, magkano ho yun sa Pilipinas? 5,000 USD. 300,000. Diba? Namulot ka lang. May 300,000 ka na. Baka po paglabas nyo dito sa CCF, magpulot-pulot po kayo. Baka po yung mga, wala naman tayong wishing well dito eh, di ba? Baka po pumunta kayo sa mga wishing well at mamulot po kayo ng barya doon. Huwag nyo pong gagawin ha. Pero siya po, anong ginawa niya? Pinapalit po niya, no? Tapos, nung tinanong siya, ikaw ba ay maipon talaga? Sabi na, hindi. Pero, kapag pumupulot kasi ako ng barya, tinuturuan akong magpasalamat. Kaya may nakita siya barya, oy, Lord, thank you. Thank you po dito ha. So minsan daw, pag nakalimutan niyang mag-pray, biglang may magpapakitang barya sa sahig. Tapos para siyang napapaalalahanan, huy, hindi ka pa nagpe-pray. Tapos doon siya mapapapray, Lord, sorry, thank you. Thank you po dito. Sa karami niyang pulot ng ganun, $5,000 siya. Di ba? Talagang pasasalamat. Sabi niya, ang tinuro sa akin ito, magpasalamat. Tayo ba pag Pasko nagpapasalamat? Di ba? Thank you. Parang ayaw nyo pa eh. Pag nangangaroling ba kayo, pag di kayo binigyan, thank you. Ang babarat ninyo, thank you. Di ba? Ito hindi, magpasalamat ka talaga. Gratitude produces deep abiding joy because we know that God is working on us. Even through the difficulties. Kaya magpapasalamat ka, Lord, thank you na matyaga ka sa akin ha. Alam ko hindi ako perpekto, alam ko marami akong pagkakamali, pero thank you, Lord, tinatyaga mo ko. Thank you, Lord, na nandito si Jesus Christ. Kasi kung hindi, isusuka mo ko palabas ng simbahan mo. But thank you for Jesus. Thank you for salvation. Thank you for the gift of love and peace and joy. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dapat ganun ho tayo. Kaya pag nagpe-praise and worship kayo at di kayo naiiyak, mako-check nyo po ang puso ninyo. Kasi ang praise and worship po natin hindi para sa tao, para sa Diyos. Yan po lagi nyong tatandaan pag kayo nagsisimba. Hindi ho kayo nagbibihis, nag-a-attend para sa taong katabi nyo. Malay ba nila kung sino kayo?
Pero pag nagsimba ho kayo at naupo ho kayo dyan, hindi ko ho kayo kilala. Tsaka yung mga iba po sa inyong nasa taas, shadow na lang po kayo. Hindi ko na rin po kayo makita. Pero ito po sigurado ko, pag naupo ho tayo sa mga pwestong yan, kita ng Diyos ang puso natin. At kung kayo'y tunay na nagpapasalamat sa Kanya, ibigay niyo yung worship. Ibigay niyo yung worship na para sa Kanya. We need to be grateful for Christmas. We need to be grateful for the gift of Christ. The last point is obedience. And obedience is sacrifice. Pinakamahirap sa lahat ay yung matutong sumunod. Yung mga bata po dito nakikita ko, madali ba sa ikaw, iho, madali ba sa yung sumunod? Sabi niya, baka umiyak bigla no? Di ba? Yung mga batang yan, sasabihin, dito ka lang. Pero hindi lahat naman tayo naging ganyan Pinakamahirap sa lahat, yung matutong sumunod. Kaya nga si God, nung tinuturuan niya yung mga Israelita, ang dami niyang utos. Bakit? Kasi para malaman kung loyal sila kay God, susunod sila. Obedience is a mark of love. When we obey God, we show that we love God. Obedience to God is love unto God. And obedience is sacrifice. Sa kwento ng Pasko, marami rin pong kwento ng pagsunod. Sabi po ni Samuel, "Behold, to obey is better than sacrifice." Karamihan sa atin, maraming binibigay, maraming hinuhulog, pero hindi sumusunod. Hindi naman sa pagbibigay sinusukat ang pagmamahal natin sa Panginoon. Sinusukat yun sa kung sinusunod ba natin siya. Isinasabuhay ba natin yung mga naririnig natin dito at nakikita ba yun sa buhay natin? Nakikita ba yun sa buhay ninyo? Nakikita ba ng mga kamag-anak ninyo, ay grabe, Christian talaga siya. Kasi damang-dama ko siya, kitang-kita ko siya. Nararamdaman ba ng mga kaopisina nyo yan? Christian ka ba? Oo, Christian siya. Lagi siya nagpe-pray bago kumain. Di ba? Yung mga ganun nakikita ba sa inyo? To obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. Isa po sa pinaka-favorite ko na character sa Christmas story ay walang iba kundi ang tatay ni Jesus, si Joseph. Tingnan niyo po, Matthew chapter 1:19. Joseph, her husband, being a righteous man, nung nalaman niyang magbubuntis yung kanyang papakasalang si Maria, not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly. Hihiwalayan na niya si Maria. Alam niyo kung bakit? Dahil pag nalaman ng mga taong buntis si Maria at hindi niya yun anak, kukutsain siya ng mga tao. Sinong nakabuntis doon sa mapapangasawa mo? Nare-realize niyo yung dilemma niya? Kaya binalak niya, hihiwalayan na lang niya. Papaglayuin na lang nila silang dalawa. But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, anong sinabi? Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. Sinabihan na siya, wag mong iluwa si Mary. Dahil yung anak na pinagbubuntis ni Mary ay hindi sa sundalo, hindi sa kahit sino, ito ay anak ng Diyos. She will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Anong nangyari po? Sumunod. No? Sabi dito, all this took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet. Behold, the virgin shall be with child, shall bear a son, they shall call his name Emmanuel, God with us. Kaya natin sinasabing, Emmanuel, God is with us. Hindi ko lang alam yung tono. Yun yung ibig sabihin ng Emmanuel. Kasama na natin si God ngayon. Joseph awoke from his sleep, at dahil yun ang sinabi sa kanya, sumunod siya. Did as the angel of the Lord commanded him, took Mary as his wife, kept her a virgin until she gave birth to a son, and he called his name Jesus.
Napakamasunurin po ni Joseph. Alam niyo kung bakit? Nung pinanganak po si Jesus sa Bethlehem, nagkaroon ng warning sa Matthew chapter 2. Sabi, an angel of the Lord appeared to Joseph in the dream. Sabi, get up, bumangon na kayo dyan. Take up the child and his mother, lumayo kayo, pumunta kayo sa Egypt. Bakit? Remain there until I tell you, for Herod is going to search for the child to destroy him. So paggising ni Joseph, sumunod agad. He took his child and took Mary and went there and left for Egypt while it was still night. Ibig sabihin, nung narinig niya yung sinabi ng anghel, gising siya agad. Kadalasan po dito, ang dami ko nang sinabi, tulog pa rin. Diba? Gisingin nyo na. Sabihin nyo, huy, si Joseph nga, gumising eh. Antayin yung angel ang mag-greeting sa inyo. Sir, tapos na po ang service. Sir, sarado na po ang CCF. Ay, sorry. Nakalayo ako ng nilakbay. Sinundan ko kasi yung wise men. Joke lang. So, gising agad, sunod agad. Hindi lang yun. Di nasa Egypt na po sila. Tapos na, namatay na si Herod. When Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. Na naginip na naman si Joseph. Sinabi sa kanya, get up. Take the child and his mother and go into the land of Israel. For those who sought the child's life are dead. Gising agad si Joseph. Took the child. Punta agad sila ng Israel. Hindi siya nakipag-usap sa angel. Ay, alam mo, gusto namin tumira sa pyramid. Di ba? Gusto namin dito sa Egypt kasi marami ditong mga camels at kung ano-ano pa. Hindi siya nakipag-bargain. Kung anong sinabi ni God, sunod siya. Kadalasan po sa atin dito, sinasabi sa iyo ni God, hiwalayan mo na. Ayaw mo pa rin. Yung iba naman sinasabi sa inyo, wag mo hiwalayan, asawa mo yan, bawal maghiwalay. Hinihiwalayan naman, ang gulo-gulo ng mundo. Pag sinabi ni Lord, susunod. Minsan hindi madali. Nung sinabi po ni Lord na ako ay mag-full-time in ministry, ang ganda-ganda ng karir ko sa advertising. Pwede akong maging boss doon. Wala. Sabi ni Lord, mag-full-time ka. Sunod ka. Alam niyo po bang nung tinawag ako ni Lord na maglingkod, kinabukasan, kausap ko yung boss ko, sabi ko, boss, sorry. Kakapanalo ko lang ng pitch. Boss, sorry. Tinatawag ako ni Lord. Kailangan ko pong mag-resign. Sa gulat ko, kasi ang alam ko yung boss ko hindi nagbabasa ng Bible eh. Sa gulat ko, sabi ng boss ko, you know what? I read the story of Jonah and the whale, and I don't want you to be eaten by a whale. Sa isip ko, unang-una, hindi po yun whale, pero sure. Sabi niya, so sumunod ka. Pinayagan ako mag-resign. Pinayagan ako. So alam ko talaga, pag sinunod mo si Lord, walang pwedeng humadlang eh. Ang inaantay ni Lord, yung puso mo ba readyng sumunod? Minsan yung pagsunod sa Diyos, sakripisyo. Pero pag inisip mo yung sakripisyo ni Kristo, tas dun sa sakripisyo mo, wala pa sa kalingkingan. Wala pa sa kuko. Baka nga wala pa sa anit ng buhok mo. Sa paghihirap na pinagdaanan ni Kristo. Kaya ako pag sinabi ni Lord, hindi, ibigay mo yan. Ay, sorry, ibibigay natin to. Kasi kay Lord ito eh. Susunod tayo sa Kanya. Yun ang goal. Yun po ang goal natin. Susunod tayo. Yung pagsunod po ni Joseph, ni Mary, ng mga pastol, ng mga wise men, higit sa kanilang lahat, may isang nagpakita ng tunay na obedience. Sino yun? Si Jesus Christ. Bakit? Christ Jesus, sabi ni Apostle Paul, who although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Sumunod si Jesus, simula pagkapanganak niya hanggang sa huling hininga ng buhay niya. It was a life of obedience to God. And that is our Savior. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, one act of obedience is better than 100 sermons. Mag-attend ka ng lahat ng service ng CCF.
Pero kung hindi mo sinusunod si God, baliwala yun. Pero kung a-attend ka ng service tulad ngayon at ito lang ang na-attendan mong service at dahil dito sinabi mo, simula ngayon susunod ako kay God. Hindi ko sasayangin ang buhay ko, Lord, susunod ako sa iyo. Wala kang sasayangin. It is definitely better kung piliin mong sumunod kay Kristo ngayon. Tandaan po ninyo, nanghihingi tayo ng handog, magdadala tayo ng handog kay Jesus, ginto, frankincense, myrrh. Anong handog nyo kay Jesus? Ito ba ay humility? Ito ba ay gratitude? Ito ba ay obedience? Pinag-usapan ho natin sa previous series natin, Living in the End Times. Tapos biglang Christmas story. Bakit ganun, CCF? Well, explain ko po kung bakit ganun. Kasi kung nag-uusap tayo about Jesus' second coming, wala pong second coming kung walang first coming. At ang Pasko po ang nagpapaalala sa atin na kaya nating abangan, kaya nating mag-hope na darating si Jesus dahil nung unang panahon, dumating na siya. Dumating siya. At pinatunayan niyang totoo ang propesiya ng mga prophets in Scripture. Darating ang tagapagligtas. Dumating siya at walang nakapigil sa Kanya. Kaya tayo nagwo-worship kay Jesus ngayon. Kasi ang Panginoon natin faithful. Ang Panginoon natin faithful. Kahit yung mga inaasahan ninyo, wala na kayong maasahan sa kanila. Pero pag tumingin kayo kay Jesus, buong-buo ang pag-asa. Buong-buo ang pag-asa dahil totoong Diyos siya. Yan ang Diyos natin. God, sabi sa Hebrews 1:1-2, God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, in these last days, and these are the last days, He has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. Si Jesus po ang sentro ng ating pananampalataya. At kung si Jesus ang sentro, therefore, we are ambassadors for Christ. Ngayong Christmas, wag si Santa Claus ang bitbitin ninyo sa mga Christmas party ninyo. Wag si Rudolph the Red-Nosed Reindeer ang bitbitin ninyo sa party ninyo. O minsan pa, wag apat-apat ang bitbitin ninyo sa Christmas party nga, ba't naging apat-apat? Diba? Kasi naka-ready na kayo, lahat kayo sasayaw, aserehe lang to sa amin dati. Aserehe, ha? Di ba? Ngayon, apat-apat na siya eh. Huwag yun ang atupagin ninyo. Ano tayo? Dapat nga sa Pasko, mas bibong mga Kristiyano. Bakit? It's your time to shine. Bakit? Alam mong kwento ng Pasko? Memorize mo na yan. Bago kayo kumain ng Noche Buena, pag-usapan niyo si Jesus. Bago kayo mamigay ng regalo, o lahat ng aabutan mo ng aginaldo, lagyan mo ng gospel tract. Para malaman din nila, hindi lang perang inaabangan mo. Kasi yung tunay na regalo ng Pasko, binigay na sa'yo. Matagal na. Ikaw nga ang inaantay eh. Natanggapin mo siya. Di ba? We are ambassadors for Christ. So on behalf of Christ, let us help other people be reconciled to God. Ang gifts natin para sa ating hari, humility. When we are humble, it leads to gratitude. Dahil lahat ng bagay pagpapasalamat mo. Kung hindi ka nagmamataas kay Lord, kahit yung katiting na 13th month mo, magti-thank you ka kay Lord. Buti nga meron eh. Yung iba nga walang sweldo eh. Di ba? Gratitude. Pag mapagpasalamat ka sa Panginoon at talagang sinasabi mo, Lord, this is all from you, blessing ito lahat sa iyo. Pag ganun ka mag-worship kay God, malamang susunod ka. And that is the best gift that we can ever give. That we follow Jesus. I leave you with these last two verses. Ito po ang verse ko ngayong Pasko. 1 Timothy chapter 1 verses 15 to 16.
Ang sabi po dito, it is a trustworthy statement deserving full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. Humility. Si Apostle Paul po ang nagsulat nito, napakataas ng peg ni Paul. Pero para siya po ang magsabi, namatay si Kristo para sa mga makakasalanan at akong pinakamalala sa kanilang lahat. Imagine niyo na lang po yung sarili natin. Ako pag ini-imagine ko, ang akala ni Paul, siya yung worst of all, paano pa ako? Ang dumi. Hanggang mamaya, dumi ko. Wala akong binatbat kung siya sinner, paano pa ako? Pero yun po ang totoo Ito po ang pinakamagpapahumble sa ating lahat. Pantay-pantay tayo, lahat tayo makasalanan. Sinong hindi nagkasala, taas kamay. Di ba pantay-pantay? Christ came into the world to save sinners, whom I am foremost of all. Yet for this reason, I found mercy. May naawa sa akin. May nahabag sa akin. May nagbigay ng grasya sa akin. And that in itself deserves gratitude. Kung meron kayong ipagpapasalamat ngayong Pasko, yun. Panginoon, maraming salamat na I don't deserve it. But you came into the world to save sinners, of whom I am foremost of all. That is mercy. That is grace. So that in me, the foremost, Jesus Christ might demonstrate His perfect patience. Tapos anong sinabi? As an example for those who would believe in Him for eternal life. That is obedience. When you become an example for those who would believe in Him for eternal life. Ang prayer ko po ngayong Pasko, na ang buhay nating lahat, pag tiningnan ng ating mga kamag-anak at kaibigan, makikita nila ang buhay na willing sumunod kay Kristo, willing na mabuhay para kay Kristo, at willing na mag-worship kay Jesus. Kahit hindi Pasko. Wish ko po na sana merry ang Christmas ninyo. Sa iba po sa inyo, hindi buo ang pamilya ninyo ngayong Pasko. May mga namatay po, may mga nawala. Huwag ko kayong mag-alala. Ang sentro po ng Pasko ay hindi tao. Ang sentro ng Pasko ay si Kristo. Sa iba ho sa inyo, magse-celebrate kayo ng Pasko, hikahos. Wala ho kayong masyadong kayamanan. Wala ho kayong masyadong salapi na ipamumudmod sa mga tao. Huwag ho kayong mag-alala. Ang unang Pasko po ay simple. Wala hong crib, wala hong lampin. Sa sabsaban po inilagay si Kristo. Kaya kung sa isip ninyo, ang simple-simple naman ng Pasko namin, huwag ho kayong mag-alala. Ang unang Pasko po ay payak at simple. At walang masama sa simple. Dahil pag dinagdag mo si Kristo sa simple, extravagant yan. Dahil si Kristo talaga ang sentro ng Pasko. Binabati ko po kayong lahat ng maligayang Pasko. At ang akin pong wish ay hindi buburahin si Kristo sa inyong mga celebration. Hindi nyo ho magagawa yun kung ang buhay ninyo ay hindi nakasuko kay Kristo. So bibigyan ko ho kayo ng pagkakataon ngayong hapong ito. Kung meron po ditong hindi pa nakasuko kay Kristo, kung meron ho sa inyo na hindi pa talaga nagsabi kay Jesus na, Jesus, I will follow you for the rest of my life. Jesus, I will give my life to you. Jesus, I will live this life for you. Today is the day that you will give Jesus the greatest gift of all. Yung iyong buhay na ipagkakatiwala mo sa Kanya. Let us close our eyes and bow our heads and let us pray. Heavenly Father, gracious Son, and ever-present Holy Spirit, we thank you, and we thank you with all our hearts, minds, and souls, Panginoon. Because this Christmas, we know that the true meaning of Christmas is not about the festivities. It's not about the parties.
Hindi ito tungkol sa handaan at sa lechon. Ang Pasko po ay tungkol sa kung ano ang binigay mo sa amin. And you gave us your one and only Son, Jesus Christ. Kaya sa mga tao ngayong nakapikit at nakayukot nagdarasal, kung hindi pa ho kayo nakasuko sa Kanya ngayon, you can come to Him in prayer. I want to pray for you. So kung hindi nyo pa ho nasuko ang inyong buhay sa Kanya, pwede nyo bang itaas ang inyong kamay? I want to pray for you. Sige po. Itaas niyo po yung kamay niyo para mapag-pray po kayo. At kayo rin po magpe-pray sa inyong puso. Today will mark the day that you will receive the greatest gift of all. At ngayong araw na ito, binibigay mo rin ang greatest gift na pwede mong ibigay. Ang buhay mo, kikocommit mo kay Kristo. We see those hands. Lord, you see the hands that are raised today. And I pray, Lord God, that they will encounter the grace of Jesus Christ today, that it will bring them to repentance, that they will admit in themselves, I am a sinner, God, and I need grace. And I look to Jesus, my Lord and Savior, and I put in Him my faith. I give Him my heart. I entrust Him my life. Jesus, I thank you. Thank you for being the best gift that I've ever received this Christmas. Panginoon, maraming salamat na binibigyan niyo po ang mga taong ito ng pagkakataong makilala ka. At ang aming dasal sa lahat ng Kristiyanong nakikinig ngayon, na mabitbit namin ang iyong pangalan ngayong season na ito at makita ng aming mga kamag-anak, kaibigan at ng iba pa naming makakasalamuha ang tunay na kaligayahan ng Pasko is that when they declare joy to the world, the Lord has come and He will come again. We worship you, we thank you in Jesus' name. Amen and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeriel Orgasan mula sa Elevate Exalt Ministry at ngayon po ay kasama natin ang atin pong speaker na si Pastor Paul De Vera upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Hello po, Pastor Paul. Hello po. Merry Christmas po. And maraming salamat po sa inyo pong Christmas message sa amin kanina. So, ready na po ba kayo sa aming mga katanungan? Ready ka na ba? Yes, ready na po. Okay. Para po sa ating first question, so, paano po natin matutularan ang determinasyon ng mga wise men na hanapin at sambahin si Kristo sa kabila ng distractions at challenges po natin sa buhay? Ayan. Siguro yung magandang bahagi ng kwento ng mga wise men, pag tiningnan mo sa scripture, they are really specialized people na talagang dalubhasa, nag-aral, no? Binasa talaga nila yung mga propesiya. So, that's one thing that we can do on our own, kahit hindi tayo mga wise men or mga magi, that we can familiarize ourselves with scripture, allow ourselves to be so rooted in the Word of God, so that we are ready. At nakikita natin yung mismo mga nangyayari ngayon kasi hindi lang naman yung first coming ni Jesus ang na-declare sa scripture, pati na rin yung second coming. So kung paano yung mga wise men noon sa first coming ni Jesus, maging ganun din tayo ka-intentional in digging God's word, finding the right clues, and asking God, what do you want us to do as we await your return? Thank you so much po, Pastor. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, ano po yung mga practical na hakbang ang maaari po nating gawin upang maglingkod sa iba ng walang pag-iimbot bilang pagsunod po sa halimbawa ni Kristo sa pagiging lingkod? Ayan, ako si Jesus Christ talaga ang peg nating lahat pagdating sa serving, no? He had the qualifications eh. Although he has equality with God, hindi niya yun pinanghawakan eh. And instead, pinalitan niya yon, sinantabi niya yon, tapos he became a bondservant. Magandang paalala ito sa ating lahat, no, na nagsuserve or may planong maglingkod sa Panginoon sa simbahan, na isasantabi natin yung ating mga pangsariling objectives, yung ating identity, or minsan kahit yung ating mga pangarap.
Kasi hindi tungkol sa atin kaya tayo naglilingkod. Ito ay dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya tayo naglilingkod. So, in the same manner that Christ was willing to shed off yung privilege niya and He became a bondservant, ganun din tayo. Tandaan ho natin, naglilingkod tayo para sa Kanya, hindi para sa tao. And naglilingkod tayo dahil sa Kanya. Kasi pinili niya tayo, nilinis niya tayo, binigay niya tayo ng opportunity to step into His community clean, di ba? Cleansed by the blood of the Lamb. So lahat ng ito ay response sa kabutihan niya. Thank you so much po. And para naman po sa ating last question, malapit na po ang Kapaskuhan. So ano po ba ang maaari naming gawin upang maipagdiriwang ang Pasko ng ayon sa tunay nitong kahulugan o meaning? Ayan, wag nating kakalimutan na ang Pasko ay paalala sa ating lahat na binigyan tayo ng solusyon. Yung pinakamatinding problema ng tao ay binigyang solusyon. Kaya lagi tayong joy to the world. 'Di ba? Kasi yung pinaka-worst na problem, which is sin, ay binigyang kasagutan by the birth of Jesus Christ. And He is our Savior. He is the one who will pay for the penalty of our sins. So, yun yung sayang dapat pinapakita natin as we celebrate Christmas. And when people ask you, bakit ang saya-saya mo pag Pasko? Kasi naaalala ko na yung pinakamagandang regalo binigay ng Panginoon sa araw ng Kapaskuhan. At yun yung aking kaligtasan through His Son, Jesus Christ. Maraming salamat po, Pastor Paul, sa pagsagot po ng aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, ang atin pong Intentional Discipleship Conference ay magaganap na sa January 23 to 25, 2025. Maaari pa po kayong kumuha ng overflow tickets kasama ang mga special inclusions nito sa halagang 1,000 pesos only. Mabilis pong nauubos ang ating slots, so make sure to get yours now. At para naman po sa may mga ticket na, pwede na po kayong mag-register ng inyong workshop. Para kumuha ng ticket or mag-register ng workshop, just visit idc.org.ph. And good news po, ang IDC Limited Edition merchandise ay maaari nang mabili sa CCF Main Lobby. So make sure to drop by. And that's it for CCF Sunday Fast Track. Merry Christmas and God bless everyone.